Mary, Mother of the Church, Father's Day, muli na ikapistahan at lalo na ng Santisima Trinidad. Kaya ang puso natin ay nagpupuri ang tunay. Katulad ng mga Birhen Maria, nagpupuri tayo sa lahat ng mga ginawa ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ingatan sa kanila ang awa at kapatawaran upang tayo'y tubos na makinabang sa biyaya ng banal na Eucharistia. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo, sapagkat sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya kung sinabing sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Opo ang lahat para sa pamilya. Sa inyo lahat. Sa lahat ay batiin ang ating buting kurang araw po, Padre Leo, para sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Santisima Trinidad na kapaloob ang kapistahan ng ating patrona, Mother of the Church, Mama Mary.
Father Leo, for inviting to share in the blessings ng inyong pagdiriwang. Pagkaroon din naman ay sumitabi ng ating Vicar Foreign, Father Wong Natividad. Salamat sa mga kasamari, Father Adrian, Father Eric. Sila ay kasama natin. Napakaganda na pagdiwang, ang kapistahan, magkakasama tayo. Magkakasama. At ang pagkakasama-sama ay tanda na magmamahalan. Sinasabi ng isang marunong na ang simbahan daw ang icon, ang larawan o imahe ng Santissima Trinidad. Father, Son, and Holy Spirit. Sabi sa gospel natin ngayon, sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, marami pa sana akong gusto sabihin sa inyo. Kaya lang, hindi niyo pa maunawaan ngayon. Subalit pagdating ng Espiritu Santo, aakayin niya kayo tutulungan para maunawaan ninyo ang lahat, ang buong katotohanan. At ano yung buong katotohanan na iyon na sinasabi ni Jesus na hindi pa handang unawain ng mga alagad niya noon. Subalit sabi, pagdating daw ng Holy Spirit, tutulungan sila upang maunawaan nila ang buong katotohanan. Mga kapatid, ang buong katotohanan ay yung tinatawag na inner life. Inner life ng Diyos. May inner life. Tayo din may inner life. Yung buhay natin na walang nakaalam doon, kundi ikaw lang. Ikaw lang. Kahit nga minsan, ang asawa mo mismo, hindi niya rin alam. Kaya kinakailangan ka pang tanungin, ano ba iniisip mo, dear? Ano ba pakiramdam mo dito, sweetheart? Tatanungin ka. Pero pag hindi ka nagsalita, at hindi mo yun ipinaalam, hindi nila yun malalaman. Inner life. Alam lang nila, ikaw nandyan. Nakikita nila yung mukha mo, nakangiti, nakikita nila yun. Nakikita nila yung gigising ka sa umaga, papasok ka sa trabaho, uuwi ka sa gabi, matutulog. Makikita nila yun. Ikaw ay isang mabuting asawa at mabuting ama. Yun yung exterior life. Dahil sa iyong pakikipag-ugnayan sa kanila, nakikilala kanila. Subalit, meron pang sikreto. Ikaw lang ang nakakaalam. Inner life. Pag ipinaalam ko yun, eh di makikilala ka nila. Makikilala ka. My dear brothers and sisters, yun yung buong katotohanan na hindi kaya pang unawain ng mga alagad ni Jesus. Subalit, pag-alis ni Jesus at pagdating ng Holy Spirit, sabi ni Jesus, tutulungan daw sila na lubos nila maunawaan ang katotohanan. Ang buong katotohanan tungkol sa Diyos, na ang Diyos pala, Ama, na pinagmulan ng lahat, na pinagmulan ng anak na si Jesus, ang salita na nagkatawang tao. Si Jesus pala ay hindi lamang tao, dakila. Subalit siya pala ay anak ng Diyos, nagmula sa Ama. At hindi lang yun. Ang Espiritu Santo na isinugo ni Jesus mula sa Ama
ay Espiritu papabanal sa ating lahat. At silang tatlo ang bumubuo sa isang Diyos lamang. Isang Diyos, San Tatlo. Sabi na, San Tatlo, banal na San Tatlo. Ama, Anak at Espiritu Santo, subalit isa sa kapangyarihan at narangan. Santisima Trinidad. Salamat sa Holy Spirit na gabayan ng simbahan na maunawaan ang katotohanan ito na pinagdiriwang natin sa araw na ito ng Trinity Sunday. Natutunan natin yung inner life ng Diyos. Sabi nga ng isang marunong, ang Holy Trinity daw, mga kapatid, ay ang Diyos na may dalawang kamay. Una, ang kanyang salita. Ang salita ng katotohanan. In-extend niya sa mundo ang kamay niyang ito. Ang salita ng katotohanan. At in-extend niya pa isa niyang kamay pa. Ang Espiritu na nagpapabanal. Kaya ang Diyos, ang Santisima Trinidad, ang Diyos na yumayakap sa atin sa pamamagitan ng Anak, ang salita ng katotohanan, at ang sa pamamagitan ng Espiritu na sa atin ay nagpapabanal. Ano po yan? May mga anak ka, di ba? Paano sila niyayakap? Hindi lang sa pamamagitan ng isang kamay, kailangan mo ng isang pang kamay para sabay iyayakap mo sa iyong anak. Anak, itong aking salita, unawain mo ito. Anak, ito ang aking pagmamahal na patuloy na tutulungan ka para ikaw din ay mabutong magmahal at papanalin ka. Kaya ang Diyos natin, Santisima Trinidad, ang Diyos na yumayakap sa atin at nag-aanyaya sa atin pumasok sa misteryo ng kanyang inner life. Pag ito'y pumasok doon, meron kang matututunan na ang Diyos pala talaga ay Diyos ng pagmamahal. At ang Diyos na ito ay Diyos na nais na makipag-ugnayan. Ayaw niya nung nag-iisa lang. Gusto niya may relationship sa mundo at silang tatlo may relationship nagkakaisa sa pagmamahala. Ano, napakahirap unawain ang misteryo ng Holy Trinity. Subalit, sa buhay natin, matututo tayo na hindi lamang natin ipahayag ang misteryo ng Santisima Trinidad, kundi may sa buhay din natin ang misteryo ito. Tapos paano natin may sasabuhay ang misteryo ng Holy Trinity? Una, tinatawag tayo matutong makipag-ugnayan. Napakahalaga doon. Relationship. God is a relationship. God is communion. Ikaw ba marunong ka makipag-relationship? Makipag-ugnayan? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, para baka nadidivide ang mundo, nagkakawatak-watak. Kahit nasa family natin, nagkakawatak-watak. Para bang may kanya-kanyang mundo. Mami, parang may sarili kang mundo. Eh, ikaw din naman, Daddy, parang may iba kang mundo. Eh, kayong mga anak, yun din mga bata, kanya-kanyang mundo. Paano mag-uugnayan tayo?
Kung may kanya-kanya tayong mundo, kailangan, katulad ng Santisima Trinidad, matuto tayong makipag-ugnayan sa isa't isa. Ang tanong ko, yung misis, din, kumusta? Ano ang iisip mo? Tanungin mo yung mister, love, ano pakiramdam mo? Masaya ka ba? Sa pamamagitan ng pagkatanong ngayon, nagkakaroon tayo ng relationship. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan sa buong sambayaran niya ang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang alay mong dakila, at pagundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway naging langit na kalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpaksawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y sasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano ba't kahit tatlo'y isang Diyos na totoo? Ang kadakilaan mong ipinahihimati upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritu Banal. Pagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa ulit tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo na nagputos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkalulus siya, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpugi natin ang misteryo ng pananampalataya. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya, bilang pasasalamat, gayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-aalay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Dalhin ang panalangin ng tinuro sa atin ni Jesus na anak ng Diyos. Mapasa
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayo rin. Bigay tayo maghangat ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Pakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po tayo. Akin pong tinatawagan ang aking mga hermanas, Dean Soberada, Mrs. Nancy Galvan, Mrs. Talisay Manawis, Mrs. Alina Tiperes, Mrs. Dina Diallo, Mrs. Elmino Dan, Mrs. Selva Pepe, Mrs. Gloria Alinon, Mrs. Fernora C. Manzano, Mrs. Lucita D. Arguel, Mrs. Joshua H. Zamon, Mrs. Clarita M. Martinez, Mrs. Estelita V. Calino, Mrs. Sylvia M. Gabriel, Mrs. Josephine C. Guanlao, Mrs. Delia M. Ubar, Mrs. At akin naman po tinatawagan ang ating kagalang-galang na kapitanan ng ating barangay upang i-offer po ang imahe ng ating Birhen Maria, ating ina.
tulong tagapag ng pagdiwang sa ating misa, ating Vespers, ating mahal na Monsignor Holy Manera, ang kailangan siya kayo ng at ang mga kamayaan ng ating regarded ang nagtsaga na pumunta rito para muna sa ating mga Novena Masses. Kaya nga lang ngayong araw na ito ay araw ng linggo. Ito, busy po sila sa inyong mga parokya. At salamat na dito ang ating Vicar Brain, ating vicariate ng Lourdes, Paris Priest ng Guadalupe Palace, Sir Father Antero Bong Matula. At ang ating homegrown na pare ng ating pamayanan ng Shelito, sa para Adrian, Paris Priest ng Guadalupe. Sana ko itong sumunod na lahat, no? Maraming tayo na... Ito ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko at hindi ng pagbabastos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng mga pinisala at magpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap ang kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalaki nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. At tubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi niyong mabatid kung anong tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan ng kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayari natin ang banal na misa, kahayo-hayong taglay natin ang pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos.